Bago tayo magsimula mga kaninuno, iniimbitahan ko kayong lahat sa ating Facebook Live bukas ng 8 p.m. May mga raffle na magaganap at baka makatulong to sa inyo, lalong-lalo na ngayong ECQ. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwedeng-pwede din nating sagutin sa ating Facebook Live. Kaya naman sana nakafollow na kayo sa ating FB page para makanood kayo. Makikita sa screen ang ating Facebook page. At bukas ko na din i-announce kung kailan ang release date ng upload natin ng Kalando. Yun lamang. Kita-kits bukas ng 8 p.m. mga kaninuno. Simulan na natin ang kwento. Teka, sinong nagbigay sa'yo ng bagay na to? Wika ni Tatay Castro habang hawak niya sa kanyang palad ang bertud. Masuri niya itong tinitigan at ilang sandali lang ay ibinalik niya ito sa akin. Oh, itago mo na lang yan, anak. Hindi ko pinapansin yung hunyango doon sa puno na yon. Dati ko pang nakikita yon eh. Nga pala, ito ba yung umakyat ka doon sa puno? Yan ba yung panahon na ibinigay sa'yo nung hunyango yung bertud? Alam nyo kasi mga anak, ang sabi sa akin nung lolo nyo noon, merong bertud ng hunyango doon sa punong iyon. Kaso mahirap makuha. Yung hunyango daw kasi ay isang mapanlinlang na nilalang. Ewan ko kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi ng lolo nyo noon. Pero gayon, mukhang totoo ga. Napatunayan sa'yo anak, hawak-hawak mo ang bertud ng hunyango. Marahil yan ang sadya ng aswang. Teka ga. Sige, wag ka na munang pumasok bukas sa eskwelahan. At ikaw naman Mel, umuwi ka ng maaga bukas. Bantayan mo si Abner. Pupuntahan ko lang ang lolo Joselito nyo. Sakto, meron din akong sadya sa kanya tungkol sa lupain. Wika ni Tatay Castro. Po, ano naman pong kinalaman ni Lolo Joselito tay sa mga nangyayari? Saka, malayo yun, di ba? Tanong ni Ate Melay. Nga pala, wala pala kayong alam sa mga ganitong usapin. Ang Lolo Joselito nyo kasi ay merong kaalaman tungkol sa panggagamot. Pero iba ang kanyang pamamaraan sa pamamagitan ng pagdarasal at ng kalikasan. Kumbaga, isa siyang albularyo. Pero sige, bukas malilinawan kayo kapag nakita nyo siya. Pagbalik mo sa eskwelahan, ikaw muna ang magbantay dito at aalis ako. Halika na nga dito, Abner. Pasensya ka na kung medyo nagalit ako. Gagamutin ko yung sugat mo. Wika ni Tatay Castro. Nang gabing ito, si tatay ay walang tigil sa pagmamasid sa buong bahay. Panay silip niya sa bintana at nakahawak lang siya sa kanyang itak. Sobrang seryoso ng kanyang muka. Samantalang ako naman ay naaamoy ko pa din ang baho ng aswang. Pero sumasaglit-saglit lang ito at bigla din namang nawawala. Kinabukasan, maagang dumating si ate mula sa eskwelahan. At pagkarating niya ay umalis din si tatay at bumalik ng kinaghapunan. Ni isang beses, hindi ko pa nakita si Lolo Joselito. Nung una kong masilayan ang kanyang itsura, ubod na pala ng tanda ni Lolo Joselito. Inaalalayan pa siya ni tatay dahil hirap na siyang maglakad. Pero masigla naman ang kanyang muka. Sobrang haba ng kanyang buhok na nakalugay lamang sa kanyang likuran. Ay, Teo, dito po kayo. Dahan-dahan lang po. Mel, pakikuha mo nga yung upuan para sa Lolo Joselito nyo. Wika ni Tatay Castro habang pinapasok sa loob ng bahay si Lolo Joselito. Sinalubong naman sila ni ate at kaagad nagmano kay Lolo. Maraming salamat, Ineng.
Castro, nasa na ba yung anak mong merong bertud? Eto ba itong lalaki? Iho, halika nga dito. Teka, mukhang totoo nga. Malakas ang aura ng anak mo, Castro. Nagkabisa sa kanya ang bertud. Iho, pwede mo bang ipakita sa akin yung ibinigay sa'yo ng hunyango? Wika ni Lolo Joselito. Kaagad akong umakyat ng kwarto at kinuha ang aking bag. Dinukot ang posporong pinaglalagyan ng bertud. Inabot ko ito kay Lolo Joselito at makikita sa kanyang reaksyon ang labis na pagkamangha. Ang bata mo pa tapos may ganitong gamit ka na. Alam mo bang sobrang hirap makuha ng ganitong klaseng bertud? Ay, Castro, ano bang meron sa anak mo? Ano bang klaseng ugali ang meron siya? Tanong ni Lolo Joselito kay Tatay Castro. Nako, yung talampakan niyan may malaking nonal, ubod ng likot, lakwatsero, matigas din ang ulo. Sobrang pelyo pero masayahing bata si Abner. Ewan ko nga kung paano siya nagkaroon ng gamit na yan. Sa tingin ko, yan talaga ang pakay nung aswang kagabi. Pagpapaliwanag ni Tatay Castro. Tumango ng isang beses si Lolo Joselito at tumingin sa aking mga mata. Ilang sandali pa, marahan siyang tumayo at kahit uugod-ugod na ay naglakad siya patungo sa may kusina. Pinagmasdan niya ang buong paligid habang nakakunot ang kanyang muka. Amoy na amoy ko ang marka ng aswang sa bahay niyo. Sandali lang. Parang merong kakaiba. May nararamdaman ako. Iha, pakikuha mo nga ako ng tubig sa isang pitsil. Wika ni Lolo Joselito kay Ate Melay. Tubig po? Saka pitsil? Sandali lang po, kukuha po ako. Tugon ni ate at kaagad niyang inabot kay Lolo Joselito ang pitsil na merong lamang tubig. Ay nako, nakalimutan ko. Pakikuha mo nga rin ako ng isang dakot na asin. Kumuha si ate ng asin. Inabot niya ito doon sa matanda at inilagay ito ni Lolo Joselito sa loob ng pitsil. Kasabay ng lahat ng ito, nagsasalita si Lolo Joselito mag-isa. Meron siyang kinuhang kulay itim na tangkay sa kanyang bulsa. Hinalikan niya ito at umihip doon sa loob ng pitsil. Ilang sandali din siyang nagsasalita mag-isa habang kami doon ay nakamasid lang sa kanyang ginagawa. Tumingin si Lolo Joselito kay tatay. Naghudyat ng isang tango upang lumapit si Tatay Castro. Pagkalapit ni tatay, merong ibinulong si Lolo Joselito sa kanya. Tumango ng isang beses si tatay at kinuha ang pitsil. Nagtataka ako noon kasi lumabas ng bahay si tatay. Nagpunta siya sa may talahiban sa likuran ng bahay at isinaboy doon yung tubig. Maniwala man kayo sa hindi, nakita kong may nagpulasang dalawang maliit na nilalang. Parang kambing ang kanilang itsura, pero mahaba ang kanilang paa sa likuran. Kaagad itong naglaho matapos tamaan ng tubig. Kasabay niyan ang malakas na pagsigaw na parang tinig ng isang pusa. Pagbalik ni tatay sa loob ng bahay, nagwika si Lolo Joselito ng, Akala siguro nila hindi ko mararamdaman. Sa tingin ko, kagabi pa nagmamasid yung mga sigbi na yon. Mabuti na lang at walang nagpunta sa inyo doon sa likuran. Ay siguradong mapapahamak kayo. Nakita mo ba, Castro? Parang bunga lang sila ng nyog na nakakulob.
Pero sigbi ng mga yon. Ay nako, talagang matindi ang pagnanasa nilang makuha ang gamit ng anak mo, Castro. Paano ba naman? Isang gamit din ito na pwedeng gamitin ng aswang. Isang nakakamanghang gamit na merong malakas na sabulag kahit hindi na mag-orasyon. Nako kang bata ka. Huwag ka munang magpapagala-gala. Nakita mo naman siguro na merong nagbabantay sa'yo. Siguradong babalik at babalik ang aswang para makuha ang gamit mo. Pero huwag kang mag-alala dahil wala na siyang mga alaga. Ilang araw lang magmula ngayon mamamatay ang mga alaga niyang sigbin. Bueno, Castro, kinakailangan kong magabayan ang anak mo. Ay total, matanda na ako. Panahon na siguro upang ipasa ang aking kaalaman. Sa palagay ko magiging angkop sa kanya ang lahat ng bagay na ituturo ko. Mananatili muna ako sa bahay niyo, kung ayos lang sa inyo. Mungkahi ni Lolo Joselito. Napatingin ako kay tatay. Tumango siya ng isang beses at bahagyang ngumiti. Muling nagsalita si Lolo Joselito. Oh, bakit parang takot yung mukha mo? Hindi ako makakatanggi sa'yo, Teo. Sa palagay ko lang, tama na maturuan mo ang batang yan. Para naman maibsan din ang pag-aalala ko sa kanya. Sobrang kursonada kasi. Saka matigas ang ulo. Matapos ng lahat ng kaganapan, lumipas ang maraming araw. Kasama ko si Lolo Joselito sa bahay. Kami lang halos ang magkahalubilo sa araw-araw. Wala na kasing asawa si Lolo Joselito. Patay na. Meron siyang anak na babae, pero iniwan siya nung nagkaroon na ito ng asawa. Mahabang panahon niyang hindi nakita ang kanyang anak. Walang ibang gamit si Lolo Joselito maliban sa kanyang libreta at kulay itim na tangkay. Sa paglipas ng mahabang panahon, unti-unti akong nagkakaroon ng mga ideya sa mga kakaibang bagay. Marami akong orasyon na natutunan kay Lolo Joselito at nagagawa ko din kabisaduhin ang lakas ng aking bertud. Hanggang sa dumating ang panahon. Nasa edad 17 anyos na ako at si ate naman ay nagkaroon na siya ng asawa. Ito din ang edad kung kailan namatay si Lolo Joselito. Doon siya namatay sa bahay nila sa Molave. Karaniwang bahay pero merong 2 baitang. Naroon kami sa bahay niya nang bawian siya ng hininga. Habang kasalukuyan nilalabanan ni Lolo Joselito ang kanyang kamatayan, tinawag ako ng kanyang anak na si Ate Dolor. Nagulat ako kasi biglang bumalik at bumisita ang kanyang anak. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ni Lolo Joselito, isang malaking ngiti ang isinalubong niya sa akin. Ngunit nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Lo, kamusta na po kayo? Uy, Lo, wag na po kayong bumangon. Magpahinga na lang po kayo dyan. Narito naman po ako sa tabi nyo eh. Sabi ni ate, tinatawag niyo daw po ako. Ano pong kailangan nyo? Wika ko kay Lolo Joselito. Nakita kong inangat ni Lolo ang kanyang kamay at meron siyang itinuro sa loob ng kabinet. Naroon ang kanyang libreta at dinukot niya sa ilalim ng kanyang unan ang itim na tangkay. Kinuha ko ang libreta doon sa kabinet at inabot kay Lolo. Pero hinarang niya ang kanyang kamay at itinulak pabalik sa akin ang libreta kasabay ng itim na tangkay. After, sa'yo na yan. Sa totoo lang, malalakas na uri ng orasyon ng laman ng libretang yan. Maraming salita ng amang may likha ang nakasulat sa libreta ko. Marami ding orasyon. Siguradong magagamit mo yan. Kaya,
Bantayan mo ng maayos. Malumanay na wika ni Lolo Joselito at kita ko sa kanyang muka ang paghihirap sa paghinga. Pagkaabot niya sa akin ng itim na tangkay, humawak siya ng maigpit sa aking palad habang naroon ang tangkay. Alam mo ba, Abner, matagal na sanang bumigay ang katawan ko kung hindi dahil sa tangkay na ito. Mula nang iwan ako ng aking asawa, matinding kalungkutan ang naramdaman ko at nagkaroon ako ng sakit sa puso. Nakaranas na ako ng kamatayan, pero muli akong binuhay ng itim na tangkay. Ngayon pagod na ako. Gusto ko nang makita ang asawa ko. Maniwala man kayo sa hindi. Pagkabitaw ng kamay ko ni Lolo Joselito, pumikit na din ang kanyang mga mata. Hindi ko alam na nasa likuran ko si Ate Dolor at ang kanyang asawa. Pumalahaw siya ng iyak at matinding kalungkutan din ang aking naramdaman. Napaiyak ako ng sandaling ito. Muli kong naalala ang palaging sinasabi sa akin ni Lolo Joselito. Ito ang pagsalo ng kaalaman sa oras na mawawala na ang may-ari. Laking pasasalamat ko sa tiwala ni Lolo Joselito dahil sa akin niya ipinagkatiwala ang kanyang kagamitan. Magmula ng araw na yon, naging mulat ako sa mga paniniwala. Hindi ko alam pero matapos kong matanggap ang mga kagamitan ni Lolo Joselito, parang lumakas ang aking katawan at naging mabilis ang aking pag-iisip. At sa paglipas din ng mahabang panahon, hindi maiwasan na magkaroon ng mga kaganapang kakaiba. Ito ay dahil sa mga kagamitan at kaalaman ko. Naging bukas at malakas ang aking pakiramdam sa mga bagay na nakikita ko sa buong paligid. Araw-araw akong nagdarasal dahil naging inspirasyon ko si Lolo Joselito. Nang mga panahong ito ay kasalukuyang papasok ako ng kolehiyo, ngunit tinanggihan ko dahil humihina na ang katawan ni Tatay Castro at ako muna ang papalit sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Kasalukuyan ako noong tumutulong sa pagpapatayo ng bahay nila Ate Melay sa tabi ng bahay namin. Pagsapit ng gabi, sobrang napagod ang katawan ko. Naroon ako sa ikalawang bahagi ng bahay ni Ate, sa may beranda sa harapan ng dagat. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Mabilis na kumabog ang aking dibdib at may nahagip akong malaking bagay na sumusuong doon sa may bakawan. Kahit malayo, ramdam kong isang aswang ang nakikita ko. Tumayo ako sa may beranda upang maiging pagmasdan yung nilalang. Paulit-ulit na sumisilip yung aswang at yung direksyon niya ay nakatuon sa kwarto ni Ate. Kaagad kong napagtanto na isa itong aswang na tinatawag na Tiktik. Buntis kasi si Ate ng mga panahong ito at pansamantalang nananatili sa ibaba ng bahay habang ginagawa. Kaagad akong lumabas ng bahay at kinuha ang bertud ng hunyango. Nilagay ko ito sa gilid ng aking dila at dahan-dahan kong naramdaman ang bisa ng bertud. Dala ko din ang itim na tangkay ni Lolo Joselito at marahan kong nilapitan yung nilalang. Hindi ako tumapak sa tubig dahil mahahalata niya na merong paparating. Nakita ko ang nilalang na nakapatong sa itaas ng bakaw. Ibang-iba ang itsura. Napupuno ng langis ang kanyang katawan at sobrang itim ng kanyang muka. Meron siyang dalawang kulay pulang mata at nakausli ang kanyang matutulis na ipin. Hindi ako nararamdaman nung nilalang nang dahil sa bisa ng bertud ng hunyango. Sabi na nga ba
inaaswang si ate. Teka, ano bang gagawin ko? Wika ko sa aking sarili habang nakatingala doon sa itaas ng bakaw. Ilang sandali pa, narinig kong sumigaw ng malakas si ate at nakita kong umilaw ang kanilang kwarto. Lumabas ang kanyang asawa at mapapansin sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Muli na namang sumigaw si ate. Pagbalik ko ng tingin doon sa tiktik, bumubuka ang kanyang bibig na parang nag-uusal. Dito na ako kinabahan. Sinisimulan na ng tiktik ang pag-aswang sa ate ko gamit ng orasyon. Kaya naman walang pag-aalinlangan ko siyang tinigalpo at nakita kong kumunot ang kanyang muka na animoy nasaktan. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid at lumundag papalayo. Lumapit siya sa may puno ng nyog. Para siyang butike na nakakapit pero baliktad ang kanyang katawan. Hindi niya pa rin ako nararamdaman. Panay lang ang pagmamasid niya sa buong paligid kahit sinundan ko na siya sa kanyang kinaroroonan. Noong nasa ibaba ako ng puno, inihipan ko ang itim na tangkay ni Lolo Joselito at muling tinigalpo yung tiktik. Maniwala man kayo sa hindi, nalaglag siya doon sa puno at mabilis kong tinapakan ang kanyang leeg. Okay, shoutout muna tayo mga kaninuno. Shoutout kay John Carlos Santos, Alicia Camille Lacwan, at kay Jenny Borico. Para naman sa opinion ko sa episode na to. Nakikita natin uli ngayon mga kaninuno kung paano nag-develop yung character dito sa ating istorya. Mula sa batang Abner, papunta sa paggabay ng kanyang lolo. Nakakalungkot nga lang kasi mabilis nawala si Lolo Joselito. Pero ganun pa man, sa paligid ko mga kaninuno, inaantay na lang talaga ni Lolo Joselito. Naghahanap siya ng taong pwede niyang pagpasahan ng kanyang kaalaman at kanyang kagamitan. Kaya hindi pa siya nawawala sa mundo. Kaya siya muling binuhay ng kanyang itim na tangkay dahil meron pa siyang kailangang gawin dito sa mundo. Na para sa akin mga kaninuno, nakuhaan ko siya ng inspirasyon na habang nandito sa mundo, hanapin natin yung dahilan kung bakit tayo nabuhay, kung ano yung kailangan nating gampanan. Siyempre, ang una sa mga responsibilidad natin mga kaninuno, mahalin ang ating pamilya at tumulong sa kapwa-tao. Pero, ano kayang mangyayari ngayon? Lalo pat kontrolado na ni Abner ang kanyang kapangyarihan. Napakaangas nung parte na katabi na siya nung tiktik pero hindi pa rin siya nararamdaman. Ang pinaka-inaabangan ko bukas sa ending ng ating kwento, kapag nagharap na sila nung matanda. Kaya naman, abangan natin yan bukas mga kaninuno. Ang tanong para sa video na ito, ano ang nagustuhan nyo sa ugali ni Abner? Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno dahil sa Wednesday na ang ating raffle. Lahat ng inyong kasagutan ay sasama natin sa raffle entry. Yan lamang. Maraming salamat. Heads up lang mga kaninuno, last episode na ng kwento natin bukas. Kaya sana, suportahan ninyo ang ating kwento. Ang pinaka-inaabangan ko para sa ending, ngayong kontrolado na ni Abner ang kanyang katamian, ano pa kaya ang mga nilalang na kanyang makakalaban?